Sabi niya, ano ba? May himala, sabi niya. Minamasahe ang budget. Yung mga ganong mga termino ay parang nakikinikinita niya na talagang may milagro. Diba? Himala sabi niya, pero milagro talaga. At ginamit pa nga niya yung termino nung sabi niya, dekada 70, ayos na ang buto-buto. Ano bang ibig sabihin nito, Jen? Naku po. Ibig sabihin, nag-express siya ng consternation, ng disappointment. Pero nandun kayo eh. Di ba? Ba't di nyo ilaban? Para sa buong bansa ito, bakit magkakasya na lang kayo na hindi kayo boboto? Ganun ba? Hanggang doon lang ba ang kaya nyong ilaban kung pag-uusapan ay pinilipit na budget? Ganun ang pagkakaano nito eh. Pagkaka-describe niya eh. Parang hindi yung tunay na budget ang talagang naiporma sa mga huling pangyayari. Mukhang gano'n nga ang nangyari ko. Kasi kung titignan natin, mukhang talaga marami po ang umahal mga bakit nga? Ano bang para saan ba tayo, di ba? Pitong senador, 10 ang hindi pumirma, 7 ang pumirma. O sige, nandun na tayo, pumirma yung 7. O paano yung 10? Hanggang doon lang ba kayo? Ang sasabihin nyo lang, hindi kami pipirma. Pag hindi kayo pipirma, ganun din naman ang resulta nito eh. Hanggang saan ba ang kaya nyong gawin para sa Pilipino? Sapagkat budget ang pinag-uusapan. O sa panig ng ewan ko, 15 yata sila. Sa part ng Kamara, Kong. So, 17 plus 15 pala ito. Sa part ng Kamara. Akala ko 12 lang ito, Kong. Hindi, 13, pero isa ang hindi pumirma. Sa panig ng Kamara, yung 12 pumirma. So, sa panig ng Senado, sa 17 sila eh. 7 pumirma, 10 hindi pumirma. Ngayon, tanong natin, hanggang doon lang bang kaya natin gawin kung pag-uusapan eh, protectionan natin yung pagkakalatag ng isang tunay na budget natatapat talaga at itatalaga para sa kulang interes ng bawat isang Pilipino. Ba't sasabihin mo himala? Ba't sasabihin mo ayos ng buto-buto? Mas nagkahimala sana kung umalma yung 10, di ba? Lahat sila dapat. Kasi kung walang himala, kung hindi kayo umalma, kung umalma yung 10. Bakit mo papayagang magkaroon ng himala? Bakit ka mag-isip na kailangan pang magkaroon ng milagro? Nandun naman kayo 10 eh. Ba't di nyo ilaban? Sabi ko nga, kung halimbawa ako'y nandun na dyan. Alam mo naman ako, kahit mag-isa na lang ako makikipag-away ako talaga dyan. Kung kinakailangan, bakit di ka tumawag ng press con kung ayaw kang pakinggan? Humihingi ng report, tayo ibigyan. Humihingi ng kopya ng CCTV. Ang sabi, maging transparent tayo sa bawat isa. Nakiusap na kinakailangan, pati vice chairman kinakailangan bigyan ng ganito. Bakit hindi? Ba't di kayo makipaglaban? Kung kailan wala ng oras, saka biglang... Tsaka sila tatayo. At saka ngayon, magsusumamo na dagdagan nyo ang aking boses. Ano pang gagawin nga? Kaya kalimbawa, ang Pangulo, ang tanging magagawa na lang, ay magpasya siya na magkaroon, orderin ang isang special session para maitama itong lahat ng ito. Para yung himala mawala. Para yung VIP mawala. Para yung ayos ang buto-buto ay mabaligtad natin. Bakit gagamitin mo yung salitang ayos ng buto-buto kung wala ka nakikita? Ano ang epekto ko? Halimbawa, hindi na remedyohan ito at nag-January 1. Yun na nga. Nawala yung PhilHealth. Yun na mismo yung budget. Yun na mismo yung budget. Nasan nga yan? Hanapin. Ang buong akala ko, kailangan natin ibalik nga eh. Ang daming dapat ibalik. Itong mga tinanggal, ibabalik. Yung binawasan, ibalik doon sa dating forma. Kasi, mali naman talaga eh. Bakit bibigyan mo ng 1.1 trillion ng ang DPWH? Samantalang hindi mo pa nalalaman kung saan napunta yung flood control. Samantalang kung ito sa 2 taon nakalipas, 50% lang pala yung utilization rate ng DPWH. Kalahati pala ng pondo nito hindi pala ginagastos ko. Pagkatapos pag-usapan natin, bakit sa katapos-tapusan 2 taon na lang ang nag-uusap tungkol sa pinaka-final na forma ng budget? Ano yung ginawa naming 4 na buwan? Formalidad lang? Nako. Formalidad lang. Nagpagod kami. Kung minsan, inaabot kami ng madaling araw.
May nakipagdiba. Naalala ko tuloy si Kong Wilbert, nakipaggagawan pa ng mikropono, di ba? O hindi ba kasi nga inahabol niya, hindi ba sinabi natin pinahabol niya yung sa PhilHealth nga eh. Ito nga yun eh. Kasi pinangakuan siya na siya yung huling magsasalita sa minority. Nung tumayo si Paul Dasa, sabi niya, considering that there is no more member of the minority who wish to interpret, bago siya inagaw niya yung ano. Opo, yung mikropono. Inasabi ninyo kung magsasalita nga niya, di ba? In-ethics pa yung tao eh. O kaya siguro nakapagpagawa ng maraming billboard. Ayun. At ngayon nga, isinasama na ako sa kanyang billboard. Ayun, Ayan. Naka. Pero again, inuulit natin, para ito po'y maresolba, dapat siguro, baka naman nakikinig po ngayon ng Malacanang, ang Pangulong Bongbong. So para po sa inyo, yun ang Ako, pinakamabuting suggestion gawin. ko, sana may nakikinig naman. Halimbawa, si Executive Secretary Lucas Bersamin, nakikinig. Kaya naman gawin eh. Opo. Kung nakikinig po kayo, Mr. Executive Secretary, ay mabanggit nyo lang po sa ating Pangulo na kailangan naman po nating itama talaga. Lalo na po yung kabawasan na nawala at naghihimala na nga po yung yung pong tumayo sa Senado. Alam naman po rin nyo, kapatid po ng Pangulo yung tumayo, gawan po natin ang paraan. Meron pa pong paraan. Magtabag po tayo ng isang special session. Maiwas to po natin bago po nyo pirmahan sa December 30. Pero ang nangyayari ata ngayon kung parang ang Office of the Executive Secretary nagpupuyat eh. Gaya nung pinakita natin mga larawan kayo na mukhang ang Pangulong Bongbong at saka ang Office of the Executive Secretary, parang sila ang gumagawa ngayon ng trabaho ng Kongreso kong. Pero limitado lang trabaho nila. Kailangan naman siyang tulungan kasi nga kung ibibito niya yung mga items na dapat na ibito. Halimbawa yung kasobrahan doon, ibibito niya talaga yun. So hinihimay nila ngayon ang dapat ibito at bibigyan ng mga legal justification bakit binito. Wala naman akong problema doon. Ang problema ko yung pagbabalik nung inalis. Sapagkat hindi na nila magagawa yun. Hindi nila sakop yun. Yung pagbibito sakop nila pero yung ibabalik mo yung nawala, hindi nila magagawa unless and until they call a special session. Ayun. Yun lang ang remedyo. Yun lang remedyo para bumalik yung BICAM. Pero sana, wag naman yung 2 taon na lang ang mag-uusap naman. Ang pinakasentido rito, ibalik po ninyo, lalo na po yung PhilHealth. Bagay, ang alam naman nila ko kapag ganyan, talagang puyatan niya. Kung kinakailangan nilang magpuyat ng, sa loob ng 24 oras, baka pwede nilang gawin kung di ba, ng Kongreso. Pwede naman yun. Yun na lang ang pinag-uusapan. Ibalik mo lamang yung sa PhilHealth. Pagkatapos tanggalin mo na yung akap, utang na loob. Kasi gagamitin lang yan sa eleksyon. Hindi sustainable yan dyan. Alam mo naman, kaya nga 2025 yan, alam nila election year eh. Tingma magkano ngayon ang ibibigay sa... Bakit kami ang magbibigay ng akap? Opisina ng congressman, opisina ng senador. Bakit kami na po ang namimigay? Akala ko ba, gagamitin po natin ang ahensya ng gobyerno, DSWD halimbawa, kung pag-uusapan po ay yung pamimigay ng ayuda, o yung pong MAIP, DOH, yun pong TUPAD, Department of Labor. Yun naman pong sa mga scholarship, nandyan po yung CHED. Di ba? Yung mga UNIFAST na yan. Bakit po ang nangyayari ngayon, opisina na po ng congressman, sama-sama sila sa isang lugar, ayun po, tinatarget nila yung ating mga mamayan na kapos ang kita. Sino po ba ang magdidetermine kung sino ang kapos ang kita? Ay kung mangyayari pala ito kung kasi next year ay campaign period na, legal ito na pagbibigay. Yun nga. Gusto po pwedeng gamitin na naman nila. Baka mahalin lang ang maboboto natin. Akala nila, pera nila yung ibinibigay. Kaya dapat wala nang ganito eh. Kung ano yung hindi dapat ilagay, yun ang nilagay. Wala po sa NEP yan eh. Hindi namin binanggit yan. Wala rin doon sa item nung dinidiscuss yung DSWD ng Senado. Nung dinidiscuss din sa panig namin, wala rin. Nung mag-BICAM, biglang nagkaroon ng akap at inalis naman yung PhilHealth. Dahil 2 tao na lang ang nag-usap, bakit po yung ginawa naming lahat, pinagsakitan ng halos 4 na buwan, na parang nagsipag... ano ba yung pinagagawa namin doon? Tinunaw lang. Formalidad lang ba yun na nagpagod lang kami ng ganun-ganun? Pagkas 2 tao lang ang pagkas babaligtarin lahat ang pinag-usapan? Ito yung gusto kong magkaroon ng ng resolution eh.